Secretary Philip POV. Sir, sinugod po si Miss Rebecca sa ospital ngayon din. Natagpuan siyang walang malay at duguan ang kanyang talampakan. Naapakan niya ang basag na bote ng alak na binasag niya. Ayon na din kay Dr. Carlota, merong phobia si Miss Rebecca sa sarili niyang dugo. Nasa ospital sila ngayon ng kanyang ina, kaya hindi rin makakasunod si Dr. Carlota sa reception. Walang malay ng report sa akin ng tauhan ko. Magpadala ka doon ng tauhan ngayon din at alamin ang nangyayari kay Miss Rebecca. Sir Philip, nagtataka yung nasa kabilang linya kung bakit nga ipapagawa ko yun. Dahil sa nakikita naman nila, less concern ang pamilyang Duralte tungkol kay Rebecca na gumagawa ng gulo. Nakarating na kami sa reception. Mas marami ang tao dito kaysa nga sa simbahan. Nakita kong wala pa sa dapat na kinauupuan ng bagong mag-asawa ang mga ito. Nalaman ko na pansamantalang nagpapahinga muna ito. Labis naman na natutuwa ang Old Master Duralte sa araw na ito at kasama niya si Dr. Walter. Alam mo, minsan lang yang magmahal ang anak ko at sa wakas nga sumang-ayon na siya. Napajackpot dahil mahal siya ng anak ko. Nakita mo naman kahapon, Walter, kung paano niya ipinagtanggol ang anak mo si Talia. Anak mo sa labas. Ang huling salita ng Old Master Duralte ay pabulong kay Dr. Walter na narinig ko naman. Tama, ipinagtanggol nga ni Master Vladimir si Talia kahapon kahit na nalaman nila ang katotohanan. Hindi pa rin tumalikod si Master Vladimir sa binitawan niyang salita. Paano na kapag nalaman ni Master Vladimir na natagpuan na ni Lemuel ang matagal na niyang pinapahanap na batang babae? Yung batang babae ang una niyang pinangakuan na pagmamahal at pakakasalan niya ito. Nasaan palang magaling mong asawang si Carlota? Alam mo, Walter, minsan talaga yung asawa mo may pagkatanga din. Siya din ang dahilan kung bakit lubog na lubog kayo sa utang. Medyo adik sa kasino, hindi ba? Tinotolerate mo naman. Ngunit tinanggap niya si Talia? Paano may nagawa? Ngunit ngumiti na lamang si Dr. Walter at hindi sinagot ang tanong ng Old Master Duralte. Ladies and gentlemen, I present to you the newlywed, Mrs. and Mr. Duralte. Kuha ng atensyon namin ng MC. Agad nagsipalakpakan ng mga tao sa loob ng hall. Kasama na doon ang masigla at nagagalak na Old Master Duralte. Bumukas ang pintuan sa harapan ng stage at lumabas na nga ang dalawang magkahawak kamay. Merong ngiti sa labi ni Miss Talia na kumakaway ito sa amin. Simpleng ngiti naman sa labi ni Master Vladimir. Napabuntong hininga ako. Sana hindi nila natuklasan ni Lemuel ang tungkol sa pinapahanap na babae ni Master Vladimir. Bagay na bagay sila. Ngunit wala akong magagawa kung hindi sabihin kay Master Vladimir ang tungkol dito. Siya ang kailangan magdesisyon kung ano ang gagawin niya. Ayoko maipit sa sitwasyon na akong sisisihin balang araw. Naupo sila sa kanilang upuan. Ginawa ang tradisyon na pagtanggap ng bagong kasal sa lipunan na ito. Nagpalipad ng puting kalapati, datos at pagkain ng cake. Wala akong lakas ng loob para gambalain ng masayang si Master Vladimir. Paano ko ba ito gagawin? Kahit ba sabihin ko sa inyo, Master Vladimir, ang totoo, sana hindi niyo pakawalan si Miss Talia. Sana panindigan mo pa rin ang kasal niyong dalawa. Itinapon na ni Miss Talia ang kanyang bouquet kahit may hinahanap talaga ito sa audience. At ngayon ko lang talaga nakita si Master Vladimir na masaya. Abala siya na alisin ang garter na nasa binti ni Miss Talia. Namumula na nga si Miss Talia at halatang halata ito. Sa tingin parang ako patuloy ang sisira ng masayang araw ni Miss Talia at Master Vladimir. Hindi ko na malaya na inihagis ni Master Vladimir ang garter. Ako itong nakasalo. Masaya akong tinitigan ni Master Vladimir. Ikaw na din ang susunod, Philip, ang Old Master Duralte. Habang si Master Vladimir niyaya akong pumunta sa stage para gawin ang larong, kailangan ko isuot yung garter sa nakakuha ng bouquet ni Miss Talia. Kaya naman napagtripan ako nito. Talaga ngayon ko lang nakitang ganito kasigla at masaya si Master Vladimir. Pinagpapawisan na ako hindi dahil sa pagsuot ng garter sa hita ng babae ko, hindi sa sasabihin ko kay Master Vladimir. Nang magawa ko ng laro, kaagad na pinalakpakan ako ng bagong mag-asawa. Ang nakikita ko sa kanila ngayong dalawa, labis akong nanghihinayang. Napakasaya nilang dalawa. Sana nga talaga tama ang naging desisyon ni Master Vladimir. Isang oras na ang nakalipas at hindi ko pa rin nasasabi sa kanya. Naiinip na din si Lemuel na patunayan kay Master Vladimir ang galing niya sa pag-imbestiga. Nais ni Lemuel na mag-apply bilang personal investigator sa kanya. At nang makakita na ako ng pagkakataon dahil muli akong pinalapit ni Master Vladimir sa kanya. Masayang kinuwento ni Master Vladimir kay Miss Talia ang palpak kong plano.
Ibig mong sabihin, Vladimir, yung pinainom sa akin ng mga lalaking yun ay talagang gigisingin yung kalandian ko? Philip, ikumpirma mo sa kanya ang palapak mong naging plano. Napatango ako sa harapan ni Miss Talia. See? Tapos proud ka pa. At least nailigtas kita. Kasalanan mo talaga kung may masama sa akin nangyari. Kasalanan ni Philip. Balik sa akin ni Master Vladimir. Nga pala Philip, may sasabihin ka sa akin na personal, hindi ba? Ano yun? Miss Talia, maaari ko ba munang kunin ng konting oras ni Master Vladimir? Kayo ang bahala. Sige na Vladimir, ayos lang ako dito. Kailangan pa ba talagang hindi mo sabihin sa harapan ng asawa ko? Napakagandang pakinggan noon, asawa niya. Ngunit napakamasela ng mga sasabihin ko sa kanya. Tumango ako kay Master Vladimir. May naghihintay rin sa inyo, kaya wala nang nagawa si Master Vladimir. Sinabi nito kay Miss Talia na babalik din siya kaagad. Sa likuran ng reception hall, doon naghihintay si Lemuel kasama ang mga tauhan ko. Nang makita siya ni Master Vladimir, siya bang may kailangan na sabihin sa akin? Tumango ako. Alam kong kahit paano may idea na siya kung anong business ang meron kay Lemuel. Akala ko ba tapos ng trabaho niya? Pinasara ko ng investigasyon, hindi ba? Muli akong tumango. Master Vladimir, ngiting pagbati ni Lemuel sa kanya at bahagyang yumuko. May maganda akong balita sa inyo. Pinaabot ko na rin ito kay Sir Philip. Siguro naman, wala pa akong sinasabi kay Master Vladimir. Putol ko nang sasabihin ni Lemuel. Sa totoo lang, ayaw ko marinig ni Master Vladimir sa akin na natuklasan ni Lemuel. Ano yun? Master Vladimir, natagpuan ko na yung batang babae na pinapahanap niya sa akin. Napayuko ako ng bahagyang sa narinig ko kay Lemuel. Ngunit tingnan kong reaksyon ni Master Vladimir. Hindi siya makapagsalita. Heto, nasa kanya pa rin ang kwintas na ito. Yan po bang binigay niyo sa kanya? Pakita ni Lemuel ng kwintas na kaagad kinuha ni Master Vladimir. Ang mukha nito nanlumo at parang nananabik na mahawakan ulit ito. Napapikit siya. Alam kong hindi niya nakakalimutan ang tungkol sa bagay na yun. Yun ang huling ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Sino? Kanino mo nakuha ang kwintas na ito? Si Miss Rebecca Montejo ang nagmamay-ari ng kwintas na yan. Lalo ikinapikit ko ng aking mga mata. Hindi ko alam ang mararamdaman ni Master Vladimir nang marinig niya ang pangalan na yun. Ako man hindi. Hindi makapaniwala na si Miss Rebecca Montejo ang pinangakuan niya noong bata pa. Paano mo mapapatunayan? Talagang dismiyado ng boses ni Master Vladimir. Parehong-pareho ang tanong ko din kanina kay Lemuel. Heto ang ilang pahina ng diary ni Miss Rebecca. Nariyan nakatala kung paano kayo nagkakilala. At tungkol naman sa alaala niyo na parang bata siya. Sa totoo lang, dala yun ng amnesia niyo. Dalagitan na siya na makilala niyo siya. Teka lang, nakilala ko na noon pa si Rebecca? Sa dibon niya, imposibleng. Talagang hindi makapaniwala si Master Vladimir. Siya ang makakasagot ng mga tanong ko. Nasaan siya? Master Vladimir, dinala siya sa ospital kanina ni Doktora Carlota dahil inatake ito ng phobia. Phobia? Ngunit hindi na humingi pa ng detalye si Master Vladimir. Nagpakuha na siya na sasakyan. Gusto niya makita si Rebecca ngayon din. Paano na si Miss Talia? Talia's POV. Kinausap ako ni Vladimir kanina kung hahayaan ko na bang mabayaran niyang utang ng pamilyang Montejo dahil may choice naman ako na hindi. Hindi ka naman anak ng buong pamilya niyo. Ano sa tingin mo? Nasa loob kami ng isang silid at dito nga muna kami magpapahinga. Natapos lang kanina din yung pagre-retouch sa akin. Kailangan, inalagaan naman nila ako Vladimir. At halos nga hindi ako makapaniwala talaga na hindi ako anak ni Doktora Carlota. Ni minsan kasi hindi ko naramdaman na hindi niya ako anak. Wala man siyang oras masyado sa akin kasi naiintindihan ko kung gaano sila kaabala ang trabaho nila. Ngunit napaismid si Vladimir. Naibaba niya ang champagne. Ang kasunduan ba talagang dahilan kung bakit willing kang magpakasal sa akin? O kahit paano Talia, may nararamdaman ka sa akin? Hindi ko kailangan magsinungaling sa kanya. Sa totoo lang nga, masaya ako na si Kuya Anu ay si Vladimir. Ang lalaking pinagkasundo sa akin, ngumiti ako sa kanya. Saka tumayo ako sa aking kinauupuan at dala ang bouquet ko na upo ako sa tabi niya. Masaya ako na ikaw si Kuya Anu na ipinagkasundo sa akin. May nararamdaman nga ako sa iyo kahit paano. Likewise, mahinang amin ni Vladimir sa akin na parang nahiya pa ang mokong nang maisandal kong aking ulo sa kanyang balikat. At kinuha naman ni Vladimir ang kamay ko na pareho nga kami nasa palasingsingan. Meron ng singsing na nakasuot. Talagang mag-asawa na kaming dalawa. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin. At gusto ko ito, tahimik lang. Hanggang sa dumating na yung wedding coordinator para sunduin kami.
Muli kami ipinakilala sa napakaraming tao at masaya naman nga sila. Heto na ba ang happy ending ng kwento? Natuklasan ko na hindi ako anak ni Doktora Carlota. Sa wakas, mababayaran na ang utang ng pamilya ko. Thank you nga lang talaga sa pamilyang Duralte. Sa tingin ko, magiging malaya na sila sa mga sindikato na humahabol sa kanila. Dinig ko na malakas nga talagang impluwensya ng pamilyang Duralte. Saka napakasalan ko nga ang lalaking alam ko naman na mamahalin ko. Masayang-masaya kami sa mga activity na ginawa namin kasama ng programang ito. Ngunit nang maghahagis na ako ng bouquet ko, hinahanap ko si Ate Rebecca sa mga dalagang nandito. Wala rin si Doktora Carlota. Ano kayang nangyari? Pagkatapos na nangyari, narinig ko may mahalagang sasabihin si Secretary Philip kay Vladimir. Sino naman ako para hindi sila payagan? At para nga magkaroon sila ng privacy, bumalik na muna din ako sa silid na ginamit namin ni Vladimir. Magpahinga kanina. Ang ganda niyo talaga, Madam Duralte. Congratulations! Si Joy na may kasamang ilang katulong at dala nilang ilang maleta. Nabitawan nito ang maleta at patakbo akong niyakap. Kung ganun, sasama ka din sa manor? Oo, saan kayo magpunta, Miss Talia? Madam Duralte. Dapat lang nakasama ako. Salamat naman. Inilipat na nila kanina yung mga gamit mo sa bahay ni Master Vladimir. Ang ganda ng bahay niya. Balita ko nga napakaganda ng manor ng mga Duralte. Anong manor? Mismo sa bahay ni Master Vladimir kanya iuuwi? May bahay si Vladimir? At ang tanga ng tanong ko, si Joy natawa na lang bigla. Anong akala niyo, Madam Duralte, na napangasawa niyo? Pipitsugin? Ang swerte niyo, Madam Duralte. Instant na talagang nagbago ang pagtawag mo sa akin. Matagal ko nang na-practice yan, Madam Duralte. Oops, sorry po. Nandito po ba, Madam Duralte, ang asawa niyo? Wala. Huwag kang mag-alala. Agad naman kitang pagsasabihan kasi kilala kita. Nahanap mo ba yung pinapahanap ko sa'yo? Biglang sumimangot si Joy. Yun lang, Madam Duralte. Hindi. Baka ito yung senyalis na kailangan ko na ring pakawalan yung alaala ko sa lalaking nakilala ko noon. Hayaan mo na, Joy. Siguro nga, Madam Duralte, hindi ka lugi kay Master Vladimir. Congratulations po ulit. Siguradong namamatay na sa inggit ang Bruhilda sa inyo. Tinutukoy niya si Ate Rebecca. Umuwi ba kaagad sa bahay sila Ate Rebecca at Mama? Ha? Hindi niyo ba alam na sinugod yung Bruhilda sa ospital? Gumagawa ng eksena na dapat hindi niya gawin. Akala naman niya papansinin siya. Hindi na malaya ni Joy, tuluyan na akong tumalikod. Minsan nang mamamatay si Ate Rebecca dahil lang sa pagkadismaya niya. At hindi ko naman pinagmamayabang. Ako nga yung nakakasalba ng buhay niya. Talia's POV. Suot ang wedding gown ko. Bitbit ko ito at humanap ng kakilala ko na maaaring hingan ko ng mga detalye tungkol sa nangyari kay Ate Rebecca. Baka kasi inatake na naman siya ng kanyang sakit. Ngunit wala naman akong kilala sa reception na ito. May kumukuha ng atensyon ko ngunit pilit ko na lamang siyang iniiwasan. Wala si Secretary Philip na siyang kinuha kanina ni Vladimir sa tabi ko. Saan sila nag-usap? Excuse me, nakita niyo po ba si Vladimir? Kaagad na humarap sa akin ang grupo ng tauhan at nagbigay ng respeto. Sinabi naman na hindi. Wala na akong choice kung hindi lumapit kay Dad na mayroong mga kausap. Naroon din ang Old Master Duralte. Hindi naman siguro mali na kunin ko atensyon ng aking ama. Bago pa man ako makalapit sa kanila, kaagad na palingon yung ilang kausap. Kaya lumapit na sa akin si Dad. Nakatitig lamang sa amin ng Old Master Duralte na bahagyang iningitaan ako kapag nakakasalubong ang paningin naming dalawa. Dad, alam niyo bang nangyari kay Ate Rebecca? Ano yun, Iha? Isinugod siya sa ospital dahil nahimatay siya. Nanlaki ang mga mata ni Dad. Sa tingin ko, kailangan na muna nating puntahan siya. Ako na lang ang pupunta doon. Manatili ka na lamang dito. Kailangan ka dito, Talia. Sasama ako, baka kasi. Talia. Ngunit wala nang nagawa ang aking ama dahil kapag sinabi ko, gagawin ko yun. Alam niyang determinado ako sa salita kong binibitawan. Kung mga hindi niya ako hahayaan na puntahan si Ate Rebecca, gagawa ako ng paraan. Kahit paano parang nararamdaman ko na may mali akong nagawa sa kanya. Kahit nga sumang-ayon na siya sa kasalang ito. Dahil nais kong sumama, hindi ko nga lang inaasahan na kailangan pa ba talaga ni Dad. Ipaalam kay Old Master Duralte ang tungkol dito. Sa bagay, aalis ba ako na hindi man lang alam ni Vladimir? Bakit, Walter? Yung panganay kong anak na babae, inatake. Baka yung sakit niya sa bone marrow ulit. Na hindi pa nga kumpirmado yun na ang dinadahilan ni Dad. Tsk,
Kasama na niya si Carlota, iiwan mo bang anak mo dito mag-isa? Sa bagay, mas mahalaga nga yung anak mong yun na gumagawa ng gulo. Panigurado nagkukunwari lang yun para makuha ang simpatsya nyo. Sige, father-in-law, kuha ko ng atensyon nito. Maaari ko rin bang puntahan ng aking kapatid? At para saan iha? Hay nako, sinisira lang talaga ng magaling mong anak Walter ang araw na ito kay Talia. Ngunit kung yan ang unang hiling ni Talia sa akin, sige, asan nga ba si Vladimir? May kinausap kanina, sagot ko na lamang. Ayos lang ho father-in-law na sumama na lang ako kay dad. Naiinis man ang old master Doralte sa nangyayari, wala na itong nagawa. Ngunit sa loob ng sasakyan, kasama ang aking ama, hindi ko inaasahan na maririnig ang mga salitang lumabas sa bibig ni dad. Bakit kailangan mo pang sumama, Talia? Lalong maiinis ang old master kay Rebecca dahil sa ginawa mong ito. Nagparayan ng ate mo sa'yo para saan pat kailangan mo itong gawin. Hindi rin matutuwa si Rebecca kapag nakita ka niya. Natulala ako sa narinig ko. Heto na bang simula ng paninisi? Nasa totoo lang, sumunod naman ako sa kagustuhan nila. Pagdating namin sa ospital, kasamang ilang tauhan ng mga Doralte, kaagad na bubuntot sa amin ng mga taga-media. Nagtatanong ang mga ito kung talagang naging broken-hearted ba si Ate Rebecca nang dahil sa pagpapakasal ko sa childhood lover ni Ate Rebecca noon. Childhood lover? Bago ito sa pandinig ko. Hanggang sa makapasok kami sa ospital na tuluyan ng hinarang ng mga tauhan ang mga taga-media. Hindi ko nga lang inaasahan kung sino kaagad ang makikita ko, si Secretary Philip. Saka si Dad, nagulat din sa presensya niya. Madam Doralte, gulat ang ekspresyon ni Secretary Philip. Anong ibig sabihin nito? Kasama niya diba si Vladimir? Andito ako para sa kapatid ko. Sinabi ko para nga mabasag ang biglang pagkagulat. Si Dad naman nauna nang pumasok sa silid ni Ate Rebecca na nasa VIP room nga. Sabihin mo na lang kay Vladimir ang tungkol dito. Hindi kasi ako sa kanya nakapagpaalam. Saka yumuko ako ng bahagyang kay Secretary Philip. Sumunod na lamang ako kay Dad. Pero anong ginagawa ni Vladimir sa silid ng kapatid ko? At ang mas ikinagulat ko pa, hawak ni Vladimir ang kamay ni Ate Rebecca. Kaagad lumingon ang dalawa sa akin dahil merong malay si Ate Rebecca. Nang biglang niyakap ni Ate Rebecca si Vladimir, ngunit kumalas naman kaagad. Hindi ako makapaniwala. Kahit paano sa nakita ko, parang may kung anong pag-asa ang nadurog sa akin. Dahil ba may hindi ako nauunawaan kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Saka may karapatan ba akong alamin kung ano ang nangyayari? Nakalimutan ko, ikinasal ka na pala Vladimir. Na ikinatulo ng luha ni Ate Rebecca na parabang napakababaw lang ng luha niya. Shh! Nahinila ni Vladimir ang kamay ni Rebecca upang yakapin ito at si Ate Rebecca naman isinandal ang ulo niya sa balikat ni Vladimir. Nakita ko si Dad at Mom sa may terrace at nag-uusap ito. Sa totoo lang, wala akong salitang mapulot. Anong ibig sabihin nito? Nasasaktan ako ng lihim at sobrang sakit. Alam ko sa pilitan lang naman sa pagitan namin ni Vladimir ang kasal kanina. Ngunit napag-usapan namin ang tungkol sa kahit paanong nararamdaman namin sa isa't isa. Magagalit sa akin si Talia nang dahil dito. Sisirain kong kasal niyo Vladimir na hindi ko dapat diba gawin? Dapat na nahimik na lamang ako. Wala akong intensyon na sirain ang kaligayahan ni Talia. Pasensya na. Kailangan mo atang panindigan ang sinumpa niyo sa harapan ng altar kanina. Anong pinagsasabi ni Ate Rebecca? Secretary Philip. Mas ikinagulat kong tawag ni Vladimir sa kanyang sekretarya. Kaagad naman pumasok si Secretary Philip at ang mga mata ni Vladimir na nakatuon sa akin. Lumiliyab sa hindi ko maintindihan kung galit ba ito sa akin. Ako itong dapat na humingi ng paliwanag kung anong nangyayari. Bakit parang may ginawa talaga akong mali? Palayasin mong babaeng yan, ngayon din. Vladimir, kapatid ko pa rin yan kahit paano. Sigurado nag-aalala siya dahil sinabi ko na sa'yo ang totoo. Anong katotohanan? Ano palabas to? Bakit ang aga ko namang bangungutin sa pangyayaring ito? Natatakot na siya. Ano pang ginagawa mo, Secretary Philip? Escort her outside. Madam Doralte. At dahil wala naman akong salitang makuha at hindi ko magawang lumaban sa nangyayari, dahil siguro gulat na gulat ako, kailangan ko na ngang lumabas muna, magpahangin at unti-untiin na namin ang nangyayari. Sa may hardin ng ospital, doon ako dinala ng Secretary Philip. Nanghihina ang tuhod ko kaya napaupo na lamang ako sa bench. Sinanyasan niyang isang tauhan na lumapit sa amin. Ikuha mo ng maiinom si Ma'am Doralte. Saka narinig kong napabuntong hininga si Secretary Philip. Hinayaan na muna niya akong huminga at palipasin ng ilang minuto. Naduduwag akong alamin dito kung ano bang nangyayari. Dumating yung kumuha ng maiinom. Tinignan muna ni Secretary Philip ang packaging na maigi. Hindi ko alam kung bakit hanggang sa binigay niya ito. Madam Doralte,
Kailangan niya ito. Umangat ng paningin ko sa kanya, binigyan siya ng malamlam ng ngiti. Maaari ko bang malaman kung anong nangyayari, Secretary Philip? Anong ginagawa ni Vladimir sa silid ni Ate Rebecca at bakit? Hawak niyang kamay nito. Hindi naman sa nagseselos ako kasi alam mo naman na pinagkasundo lamang kaming dalawa. Siyempre wala naman talagang namamagitan na nararamdaman kami sa isa't isa. Ngunit sa tingin ko, kailangan kong malaman kung anong real score sa pagitan nila. Real score. Idiniin ko na lamang sa slang na salitang yan. Madam Duralte, Talia na lamang itawag mo sa akin o kung hindi, yung nakasanayan mo na lang na itawag sa akin. Miss Talia, deal. Naninibago ako. Oo, ikinasal nga kami ni Vladimir at natural na ang pagiging Madam Duralte ang makukuha kong titulo kaagad sa kasalang ito. Miss Talia, matagal nang pinapahanap ni Master Vladimir ang isang babae na nang dahil sa isang aksidente nakalimutan niyang mukha nito. Mahal na mahal niya ito. Hindi tumigil si Master Vladimir sa paghahanap dito at yun din ang dahilan kung bakit umiiwas siyang mapako sa ibang babae. At ang babaeng yun na hindi namin inaasahan na kapatid niyo palang si Miss Rebecca. Heto yung sinasabi ng mga taga-media na narinig kong childhood lover. Natagpuan na ni Vladimir ang kanyang childhood lover. Yun ba? Huminga ako ng malalim sa narinig ko. Masakit kahit papaano. Umaasa din ako kasi kahit papaano. Minsan dapat lang na wag na talagang umasa. Masakit. Pilit akong ngumiti kay Secretary Philip. Masaya ako para sa kanilang dalawa ni Vladimir. Sa huli sila din naman pala. Paano na yung kasal namin? Kailangan na bang i-void? Sa tingin ko, mangyayari yun, Miss Talia. At inaasahan namin ang kooperasyon nyo. Tumango ako. Sige, dapat lang nagawin ko yun. Masaya ako na magiging masaya si Ate Rebecca dahil dito. Nang biglang tumunog ang phone ni Secretary Philip. Excuse me. Nasinagot niya ito sa harapan ko. Nakikinig lamang siya hanggang sa napatitig siya sa akin. Agad na uuwi dyan ang mag-asawa, pasensya na. Nang maibaba niya, kailangan nating puntahan si Master Vladimir. Hinahanap na kayo ng Old Master Duralte. Hindi niyo ba sasabihin sa Old Master Duralte ang tungkol dito? Ipinarating na ni Master Vladimir na mas makakabuting hindi ito makarating muna sa kanyang ama. Para na din sa protection niya sa inyong kapatid. At kahit paano kailangan niyang linisin ang pangalan ni Miss Rebecca sa kanyang ama. Ibig mo bang sabihin, ililihim niyo muna ang tungkol kay Vladimir at Rebecca? Ganun nga, kung sasang-ayon kayo Miss Talia na tulungan niyo si Master Vladimir at Miss Rebecca. Heto bang kooperasyon na sinasabi mo kanina? Parang ganun na nga Miss Talia. Dahil ayaw mo na akong makita ni Ate Rebecca. Dahil nagagalit daw ito sa akin ng husto. Naghihintay na ako sa loob ng sasakyan na dapat lang magkasama kami babalik na manor ni Vladimir. Nakita ko na itong lumabas at kasama ang kanyang ilang tauhan. Mabibigat ang yapak ng paglalakad niya. Tipong parang ayaw niyang lumabas ng hospital at napipilitan lamang siya. Pinagbuksan ito ng sasakyan at sa pagpasok niya, biglang napuno ang sasakyan ng tensyon. Hindi ko alam kung para saan itong tensyon na nararamdaman ko. Bakit nararamdaman kong ganitong klaseng pakaramdam? May kailangan ba akong ikatakot? Sumiksik ako sa tagiliran ko at napakalaki nga ng espasyo naming dalawa sa gitna. Walang salitang lumabas sa aming bibig dahil siguro alam na niyang pinaabot na ni Secretary Philip ang kailangang paliwanag na marinig ko. Kanina ang lapit-lapit ko sa kanya, ngayon naman napakalayo na nito. Tuloy, parang isang panaginip lamang na nangyari yung kasalan sa pagitan naming dalawa. Wala ka naman talagang kailangan na asahan, Talia. Wala. Pagdating namin sa manor, halos hindi namin namalayan na malalim na nga ang gabi. Tsak nakatulog na ang Old Master Duralte. Sasabihin ko sana na ayos lang na ako na lang ang umuwi ngunit hindi na ako nakapagsalita dahil sa harapan namin. Kaagad na lumitaw ang Old Master Duralte. Anong ginagawa niya sa ospital? Talaga bang masinunan yung kapakanan ng kapatid mo, Talia, kesa sa tungkulin niya sa pamilyang ito? Ako ba ang pinapagalitan ng Old Master Duralte? Narinig ko naman ata ng malinaw, hindi ba? Dapat sa inyong dalawa, gumagawa ng apo ko sa gabing ito. Bakit parang iniiwasan niyo? Ikaw, Vladimir, plano mo na naman ito na mas lalo akong galitin? Ngunit nagpatuloy sa paglalakad si Vladimir at sumunod ako rito. Hindi ko inasahan nga lang na dadaanan niya ang Old Master Duralte. Nagpapakabastos ka ba, Vladimir, sa harapan ng asawa mo? Kaya natigilan ito. Gagawin na namin ang nais niyong gawin namin. Pasensya na, may kailangan lang kaming unahin kanina ni Talia. Sagot nito sa kanyang ama na hindi man lang lumingon kay Old Master Duralte. Hindi nagsalita pang Old Master Duralte. Nagbigay galang ako dito. At tuluyan na nga sumunod kay Vladimir. Hindi ko man lamang nagawang matur sa bahay na ito.
kaya hindi ko alam kung saan pupunta. Nakabuntot lang talaga ako kay Vladimir na ngayon parang napakalamig nito sa akin bigla. May kasalanan ba ako sa kanya? O nadismaya lang siya noong ipinagtanggol niya ako sa mismong babae na matagal na niyang hinahanap? Ano na ang mangyayari ngayong mukhang pinaniwalaan ni Vladimir ang mga kasinungalingan ni Rebecca? Dito na kaya magtatapos ang sanay masayang panimula ni Talia at Vladimir bilang mag-asawa? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.